Hindi naman negosyo yung PhilHealth. Pangkalusugan po yan. Ano ho ba ang prioridad ninyo sa ngayon? Tingnan nyo po, ang daming mga pasyente naghihingalo, hindi nila alam saan sila humingi ng tulong para sa pagpapa-hospital. Yung iba ayaw na po magpa-hospital. Takot magpa-hospital. Ayaw magpa-hospital. Maraming na-admit dyan. Kung ano yung binayad nila, kinalta sa sweldo, mas ang kukonti pa yung, halimbawa, Provincial Health Officer po ng Camarines Norte. Na-admit siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli. 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. 57,000 lang po ang sinagot ng PhilHealth out of 10 million na billing niya. Ang kinalta sa sweldo niya, 200,000. Lugi pa siya. Nakakalungkot, namatay pa siya. Hindi niya napakinabangan yung kinontribute niya. Yan po ang kinababahala ng lahat. Ngayon, na miyembro po ng PhilHealth, lahat tayo miyembro eh. Yung iba, sinasubsidize naman po ng gobyerno. Eh bakit napakaliit po nito? I-compute nyo po. Kung magkano ang budget nyo, sabi nyo, inaprubahan nyo na po. Tinaasan nyo yung inyong konsulta package ng 1.7 from 500. So ilan ho bang nakinabang? Nakinabang ba ang 115 million Filipinos? Hindi. Ngayon pa kayo nagkakandara pa. Kasi naging issue na kayo. Tandaan natin, pang 6 hearing na natin ito. Ang sinasabi nyo, nire-review nyo pa ang inyong packages, nire-review nyo ang inyong case rates na 9,000 case rates. Hindi nyo masyadong binigyan ng pansin. Ngayon kayo nagkakandara pa dahil naging controversial na po ang PhilHealth. Kung hindi naging controversial ang PhilHealth, relax lang kayo. Nagplano pa kayo mag-party, gagastos ng mahigit 100 milyon. Kawawa naman yung Pilipino. Konsensya naman kayo.